Hello, hello, hello. Welcome back sa channel natin. And today, itetest na natin yung matagal nyo nang nire-request. Ito yung Conpex na 300 watts. Buksan na natin. Tignan na natin kung maganda ba to. Manual. Lamang charger to. So, ang charger natin ay 14.6 volts, 2 amps. At meron tayong pang start ng sasakyan na merong EC5 connector sa kabilang dulo. So pwedeng pang start ko ng sasakyan. At yung mga USB connectors. At yung mismong power station. So ang price nito ay around 5,000. Halos kapresyo niya rin yung etong flash fish. Magkakulay pa. Pero mas malaki. Etong Conpex. Mas mabigat din. At sa likod makikita natin yung specs, 285 Wh yung battery. Yun lang, 50 Hz yung frequency, 300 watts yung AC. Meron siya 60,000 mAh na battery. At DC output, 14.6 volts. I-test na natin. So, turn on. 12.4 volts. Ilaw. Ayan. So, single press para ma-turn on yung ilaw. May AC dito. Kabilaan yung output. Long press para mag-turn on yung AC. At short press naman dito para sa USB at DC output. Test natin yung mga voltages at kung anong mga protocols ng USB. Andito yung EC5 connector para dyan mo pwede ikabit to kung gusto mong gamitin siya pang start ng sasakyan. Tingnan natin kung may voltage output. Meron 12.4 volts. Yun din yung naka-display na voltage dito. Sa AC, check natin. 222 volts. Malamang nakaparallel lang yan sa kabila. Ayan, 222 volts din. Check natin yung frequency. Ayun, so 50 Hz nga. Next, i-check natin kung pure sine wave ba. So, hindi po siya pure sine wave. Modified sine wave siya. Na sinasabi nila ay wala naman talaga modified sine wave. Square wave din daw yan. Square wave din to. Mas madami lang steps. So 220 volts, 50 Hz, modified sine wave. Next, test natin yung USB ports. Walang merong kulay. So meron kaya tayong QC 3.0 dito. Wala. Try natin yung isa. Nakita nyo? Isa lang ang kulay green. Ayun. So na-stuck pa. Ayaw na matanggal. Ayan. Try natin yung iba. Try natin yung isa. Baka iba yung output. Pareho lang. Ayan, same lang. Try pa rin natin yung isa. Baka lang sakali. Ganun talaga. Yung tatlong USB type A nya. Sa type C naman tayo. Ito, mayroon siyang type C connector. Tignan natin kung power delivery yan o normal na USB lang din na nagpapanggap na type C. Yun nga. Mabagal lang din na type C. So, hindi siya power delivery. Etong USB ports niya, lahat ay mababagal lang. Maximum output, nasa 7.5 watts. Baka shared pa yan sa 4 na connectors na yan. Yung 7.5 watts. Hindi ganun kaganda. Next, try natin yung DC output. Kung ano yung voltage na makikita natin dyan. 12.49 volts. Mukhang pareho lang din yung kung saan nakakonect tong EC5 connector natin. Ayan, 12.49. Pag pinatay natin to, may output pa ba? So, pinatay ko yung DC out. Meron pa rin. Mukhang nakakabit lang directly tong DC output natin sa battery. Yung EC5 connector natin, meron kayang output kahit meron. Patayin natin yung mismong power station. Then check natin. Meron pa rin. So nakakabit lang din directly sa battery yan. Tignan natin yung kabila kung same lang. Yan, same lang din. Tignan natin yung DC input natin. So dito sinasaksak yung charger. Same lang din. So, etong tatlong to, nilagyan pa nila ng label, DC output daw, tapos dito DC input, pero mukhang etong tatlong to, tsaka to, ay nakakonect lang directly sa battery. Mako-confirm natin yan pag binuksan natin to mamaya.
And then, again, yung charger natin, ayan, 14.6 volts, 2 amps. Voltage ng lead acid battery or LiFePO4, which sa tingin ko ay hindi LiFePO4 to kasi mabigat. Check natin yung weight. Ito yung weight niya, 4.3 kilograms. So medyo mabigat. Compare mo siya sa flash fish natin, 2 kilograms. So more than twice ang bigat niya. Ayan, kaya kapag mabigat at ganito lang kaliit, malaki ang chance lead acid lang talaga yan. Try nating i-charge. Saksak natin. Ayun, naging red, ibig sabihin nagcha-charge. Makikita ba dito sa display kung nagcha-charge ka o hindi? Hindi. So walang indicator dito kung nagcha-charge ka man o hindi. Ayun. So walang pinagkaiba. Gusto kong isaksak dito sa DC output pero mamaya na. 99% ako sure na nakaparallel lang tong tatlong to. Kaya kahit saan mo isaksak yung charger, okay lang. Buksan na natin. Tingnan natin kung ano ang laman. Malalim. Hanap lang ako ng screwdriver na pwede dito. Ayan. So madali lang siyang buksan. Ayun. Ayun, lead acid nga yung battery. Nakasolder yung lead acid na battery dito sa board. Hindi siya basta-basta napapalitan. I mean, madali lang palitan. Kailangan mo pang i-desolder to. Tagalin natin para masilip natin talaga. Hindi rin matanggal. Nakasolder nga. Kaya hindi talaga matatanggal. Ito. Yun na lang. So pwede siguro nating i-unscrew na lang dito yung EC5 connector. So magkaiba yung tornilyo niya. Isang maliit at isang mahaba. Ayan. So naghiwalay na natin. So yung EC5 connector natin directly connected sa battery. Ito yung battery natin. Ayan, so nakakonect lang siya. Wala man lang fuse or anything. Tapos yun nga yung sabi ko sa inyo, nakasolder siya. So etong wire na to nakasolder siya sa terminal ng battery. Tapos yung terminal ng battery nakasolder din sa board. Ito yung inverter natin. Ito yung nag-output ng 220 volts AC. Ang battery natin ay sealed lead acid na 15 amp hour. So kung 15 amp hour yan, para makuha natin yung watt hours, multiply natin sa voltage niya, 12 volts, 180 lang. Saan nila kinuha etong 285 watt hours na capacity? At dahil lead acid to, ang usable capacity niya ay 50% lang. So divide mo pa by 2 yung 180, 90 watt hours lang. Yung inverter naman natin mukhang maayos yung build quality. Ayan, may fuse, tapos SMD components yung ibang ginamit. Hindi natin basta-basta mabubuksan kasi ayan, nakasolder nga siya. Hindi natin makikita yung loob. Pwede lang silipin pero kung gusto nating gawing 60 Hz, may hirapan tayo kasi nakaharang etong parang heatsink niya. Next, lumipat tayo sa dito. Which is wala naman na tayong ibang makikita. Display lang. LED tapos USB. Silipin natin yung USB kung bakit ganun. Mabagal lang. So mukhang hindi naman nakaparallel yung tatlong to. Nakahiwalay yung DC input natin. Ito. Meron siyang sariling wire dito. Pero yung dalawang DC output, yun yung nakaparallel. Ito. Silipin ko kung ano tong ginamit nilang chip para sa USB. So wala akong makitang data sheet. Pero yung chip neto, itong dalawang to, ay, ang nakalagay ay LT6605Q.
So mukhang back converter. Dini-step down niya yung battery voltage natin to 5 volts. Tapos naka-connect lang siya directly dito sa USB output natin. Dalawa kasi ito pinapower niya tong dalawa, ito pinapower niya tong dalawa. Ayan. So napakasimple lang. So hindi nyo pwedeng gawin yung ginagawa natin na gagamit ng pang trigger ng power delivery para ma-charge yung laptop. Hindi nyo magagawa dito kasi 5 volts lang ang output nito. Then let's check kung bakit magkahiwala yung input and output, pero mukhang nakaparallel lang din naman. Test natin. Ang pinagkaiba lang nila, kaya pinaghiwalay nila, ay nilagyan nila ng fuse yung DC output. Yun lang, yung DC input walang fuse, naka-directly connected sa battery. Tapos yung AC output, ayan, nakaparallel lang yan. Ayan o, connect yung isa dito sa kabilang side. Yun lang, makikita natin sa loob. Napakasimple lang niya. Sa harap, hindi na natin titignan itong mga to kasi wala lang yan. LED lang to, tapos display lang ng voltage. Pabalik na natin. Ano nga ba nauna? Blue o red? May label naman. USB, tapos LED. So, red muna. USB, LED. Yan. Then, napasok lang siya sa loob. Yun na. May nalimutan ba ako? Ayaw na mag-on. Dito kaya to? Review ko lang yung video. Yun na, mali pala ako ng kabit. Etong maliit na to, dito pala dapat. So hopefully hindi natin nasira. Ayan, so nagta-turn on na ulit siya. So namali lang yung pinagkabitan ko ng switch. Mamaya pala natin ibalik yung takip. Kasi loloadan natin, titingnan natin yung temperature. Kung gaano kainit ba to. So since nakita na natin na nakaparallel lang tong tatlong to, meron lang fuse etong dalawa. Ibig sabihin pwede rin natin i-charge yung power station dito sa output niya. Ayan o, naging red na. Ayan o. Baka nga mas safe pa na sa output nyo isaksak kasi yung output yung may fuse. So, i-charge ko lang muna. So, yung lead acid na battery, wala siyang charging circuit. Ang charging circuit niya, nasa charger. Ewan ko kung may float setting to, kung may nagfa-float to. Kasi kapag lead acid, kapag puno na, naabot niya na yung 14.6 volts. Dapat titigil na siya mag-charge and magfa-float na siya sa floating voltage na mas mababa sa 14.6 volts. Kasi kung hindi, iinit yung battery nyo. Mababawasan yung buhay ng battery nyo. So, kapag nag-green na yan, tanggalin nyo na. Ayun o, nakalagay pa nga dyan o, lithium ion. So, hindi talaga ito nagfo-float. So, hindi siya magandang iwan na nakasaksak sa power station na to. Yun yung laging tinatanong sa atin kung pwede bang iwan yung charger na nakasaksak. Usually sa mga power station na may lithium na batteries, automatic yun mag-stop kapag puno na. Eto kasi sa ganitong mga power station na walang charging circuit sa loob, nagre-rely lang siya sa charger. Eto, kapag puno na, titigil naman siya kapag na-reach niya yung voltage. Pero ang problema nga natin, dapat kapag lead acid, magfo-float dapat yan. Bababa dapat ng voltage. Hindi siya mag-stay sa pinakamataas na voltage. So kapag nakita nyo nag-green na to, kapag chinarge nyo, tanggalin nyo na. Para hindi lang tuloy-tuloy yung pag-charge sa battery. Yan. So iwan na lang muna natin na nag-charge. Hintayin nating mapuno. Tapos magka-capacity test tayo. So it's been 5 hours na since nung chinarge natin. Nung chinarge natin siya, more than 50% ang capacity nito eh. Pero after 5 hours, ganyan pa rin siya. Hindi pa rin puno. Meron pang dalawang red na bar dito na hindi pa nagiging green. Pero yung voltage natin, 14.6 na. So dapat considered as full na. Pero ganyan talaga ang lead acid eh. So ewan ko kung kailan to titigil na maging red. Kasi ito lang yung indicator natin eh, na puno na yung battery kapag naging green yan. Pero yan, habang red yan, sinacharge niya pa rin tong battery. At ang nangyayari kapag sinacharge ang battery, kapag malapit ng puno, umiinit. So tignan nyo yung temp ng battery natin, around 39 degrees Celsius. Which is
I think acceptable pa rin naman na temperature. Pero, yun nga, heat ang kalaban ng battery. Kaya kapag iniiwan yung matagal na nakasaksak to, kahit puno na, ayan, magge-generate siya ng heat, yun ang papatay sa battery nyo. So, sige, hintayin pa rin natin na maging red yan. Tingnan natin kung anong mangyayari. So, more than 28 hours na since nung una natin sinaksak yung charger at ayan, 14.7 na yung voltage ng battery. Yung dalawang red doon, hindi na naging green. Yung charger natin, hindi na rin naging green. So, I think 28 hours, sobra-sobra na yun para mapuno yung battery nito. So, tatanggalin na natin yung charger and then mag-capacity test na tayo. Yung pag-capacity test natin, itong gagamitin natin, yung watt meter natin. Para makita natin kung ilang watt hours yung makukuha natin sa battery. Kakabitan natin ng 50 watts na LED light. Sa AC tayo magka-capacity test. Yung last nating watt meter nasira last time nung tinest natin sa modified sine wave. So hopefully hindi naman masira yung watt meter natin. Kasi kapag sinaksak ko, maririnig talaga yung may buzzing sound. So, ayun yung tunog niya. Ewan ko kung nakuha ng camera natin yung tunog. So, umpisahan na natin. Saksak na natin yung load natin. Tinanggal ko na yung charger. Saksak natin to. At yung load natin. So, pag namatay na to, ibig sabihin lobat na yung power station. Titignan natin sa power meter natin kung ilang watt hours yung nahugot natin sa battery. Ayun, malapit na mag-2 oras since nag-start tayo mag-test. 2 oras yung sinet ko na timer kasi sa computation natin na nakita natin sa marking ng battery dito ay nasa 180 watt hours lang yung capacity, hindi 285 katulad nung nakalagay sa kahon niya. At kung 180 watt hours yun, magtatagal lang daw siya ng 3.6 hours. 2 oras yung sinet natin, imbes na 3.6 hours kasi sa experience natin, hindi mo talaga makukuha yung buong 180 watt hours na capacity kapag lead acid ng mga batteries talaga. Tignan nyo yung battery natin ngayon. Ayan o. 9.8 volts na. 2 oras pa lang. Almost empty na yan. Which is hindi nga dapat natin ginagawa. Kasi lead acid battery yan. O ayun, namatay na. Namatay na yung ilaw. So, may display pa rin dito. Pero namatay na yung inverter natin. Medyo warm yung ito, nasa 50 degrees, 50 watts lang yung load natin. How much more kaya kapag mas mataas pa yung load natin? So based dun sa oras pa lang, ang nakuha lang natin 100 watt hours. So ang init ng watt meter natin, ganun kasi talaga ang modified sine wave, pinapainit niya lahat. Ayan, ito yung total watt hours na nakuha natin. So, 0.11 kilowatt hours or 110 watt hours. Tapos, nagtagal siya ng, ayan o, saktong-sakto, 120 minutes. Ayan. Sakto, yung timer natin. Ayan, nag-alarm na. Saktong 2 oras. So, yun na nga. Ewan ko kung saan nila nakuha yung 285 watt hours na capacity dyan. Now, ito pang mas malala dyan. Kakabanggit nga natin na dapat hindi dini-discharge up to below 12 volts. Dapat tong lead acid. Kasi, magde-degrade yung battery kapag dini-discharge more than 12 volts. At 12 volts, yun ay around 50% DOD or 50% depth of discharge. Meaning, 50% lang ng capacity dapat ang ginagamit natin sa battery. So, yung nakuha natin 110. So, yun, 55 watt hours lang talaga yung dapat na usable dito. Kasi kapag ginagamit mo yung buong 110 na yun, mabilis masisira yung battery mo. Hindi pa naman ganun kadaling palitan. Kasi i-desolder. Bago pa ako dumada, i-charge na lang muna natin to. Para ma-try natin i-overload tong inverter. Sige, babalik tayo kapag puno na yung battery natin. Ewan ko kung gaano katagal mapupuno to. So, orasan din natin.
Ang problema, hindi natin talaga alam kung kailan siya talaga puno. Kasi nga yung charger niya, eto, hindi naman tumitigil yung ilaw kahit na nasa 14.6 volts na. So, orasan na lang natin. Ayun po, after 14 hours, naging green din. Nung mga 9 to 10 hours ay umabot na siya ng 14.6. Tapos iniwan ko lang na naka-charge, umabot ng 14.7 hanggang sa naging green na. So, full na siguro to. Next, try nating lagyan ng load yung AC. So, makita natin yung wattage doon. Ang kadalasang tinatanong ay kung pwede ba ang clip fan. Try natin. Ayan, pwede po pero hindi talaga recommended yung mga electric fan kapag modified sine wave yung output ng AC. Gagana naman siya, may chance lang na mag-overheat yung fan nyo, yung motor ng fan. Yung akin naman, tinatry ko sa modified na sine wave, hindi nasusunog. Pero kailangan alam nyo lang na kung anong pwede mangyari. Kapag modified sine wave yung inverter nyo, tapos sinasaksakan nyo ng electric fan. Or any appliance na may motor. Next ay saksak natin yung ating TV. Namatay. So, ito yung TV natin. Maliit lang to. Parang 21 inches lang ata. Pero pag sinasaksak natin, namamatay siya. Ayun. Tapos, maya-maya magre-reset yan. O, ayun. Hindi na nag-turn on. Trinay ko lang ulit. Nasira na ata. Wala naman narinig o napumutok. Basta bigla na lang tumigil. So, ito yung pangalawang power station na nasira na sa channel natin. Una yung EcoFlow. Pero I think yung problema nun ay sa battery. Hindi yung inverter ang nasira. Parang ito yung pinakaunang power station na nasira talaga yung inverter. Napakababa pa lang ng load natin. TV lang. Namatay na agad. So, ayan po. Sira na yung AC output natin. Pero hindi pa natin natetest to. So, ayan. I-test natin to. Try natin gamitin kung kaya niyang paandarin yung sasakyan natin. Ito yung sasakyan natin. Avanza. So, tatanggalin natin yung battery kasi maayos pa yung battery niya. Ikakabit natin yung power station natin. Ayan. Hindi mo kailangan i-turn on kasi connected directly yan sa battery. Tapos kabit natin to sa negative, ito sa positive. Yung negative dito ko ikakabit kasi tinanggal natin siya dito sa battery, di ba? Ilaw pa ba? Yes, kulay green. Try kong paanda rin. Yan, maandar naman. So, kaya niya magpa-start ng sasakyan. So, question and answer portion na tayo. So, pwede ba itong i-charge gamit ang solar panels? No and yes. No, kasi kapag sinaksak mo ng directly yung solar panel dito, ma-overcharge yung battery kasi etong charging input natin,
directly connected lang sa battery. Wala siyang protection, hindi niya chine-check kung puno na ba yung battery o hindi. So kapag sinaksak mo yung solar panel dito, tuloy-tuloy lang niya i-charge yung battery at ma-overcharge yung battery. Kaya hindi na overcharge yung battery kapag ginagamitan ng charger kasi yung charger natin fix ang voltage niyan, 14.6 volts. So kapag na-reach na yung voltage niya yan, titigil na siya mag-charge. And yes, sabi ko kasi pwede rin naman siyang i-charge sa solar panel kung gagamitan mo ng solar charge controller like etong Elojoy. Kasi ito ang magkocontrol nung voltage na galing sa solar panel. Ginawa na po natin yan before dun sa Thunderbox na power station. Pinakita ko sa inyo kung paano siya i-charge gamit ang solar charge controller. So, panoorin nyo po yung video na yon. Pwede nyo i-apply yon dito. Iseset nyo lang yung voltage niya sa 14.6 volts. Gaano siya katagal bago malobat? Sa capacity testing natin, 110 watt hours yung nakuha natin. So, depende po kasi yan sa load nyo kung gaano siya katagal malobat. Para ma-estimate nyo kung gaano siya katagal malobat, i-divide nyo lang po yung capacity na nakuha natin, 110 watt hours, sa load na isasaksak nyo. So, for example, 50 watts yung load nyo. So, i-divide nyo lang po, 110 divided by 50 watts, nasa 2 oras. Kung 10 watts lang naman ang load nyo, like router, or clip fan, kasi yun, less than 10 watts yun. So, 110 divided by 10, so mga nasa 11 hours. So, ganun po. I-check nyo lang yung wattage ng isasaksak nyo. Pwede bang gamitin to habang nagcha-charge? Yes, pwede po siyang gamitin habang nagcha-charge. Kasi connected directly lang yung charger natin sa battery. So, ang mangyayari lang kapag ginagamit mo siya habang sinacharge mo, babagal lang yung pag-charge mo. Kasi imbes na sa battery pumupunta yung charge, pupunta siya sa sinaksak mo. So, marirecommend ko ba itong power station na to? Hindi po. Kahit hindi pa siya nasira, hindi ko pa rin siya marirecommend. Kasi una, yung battery niya lead acid. So, mabigat, madaling masira. 50% lang ng capacity ang magagamit mo. Isa pang ayaw ko dito dahil lead acid siya ay mabagal yung charging. Umaabot ng 8 to 10 hours up to 14 hours kung gusto nyo makitang mag-green dito. So, yun. Mabagal talaga siya. Yun talaga ang problema kapag lead acid ang battery. Kung i-compare mo siya dito sa mga to, mas maraming capacity yung magagamit mo dito. Dito sa dalawang to. Halos same sila ng price pero mas okay to. Sa USB, may mga QC 3.0 to. So, talo na tong Context. May Type-C siya pero mabagal lang yan na Type-C. 5 volts lang din yung output niyan. Ito may Type-C talaga to. Ito walang Type-C pero okay lang kasi may QC 3.0 naman siya. Pareho silang may DC output. Ito sa Flashfish, ang hindi lang maganda sa kanya, hindi pwede gamitin habang nagcha-charge. Pero maganda to kasi may pure sine wave siya na output. Ito namang Tilex ay modified sine wave din lang siya, pero hindi pa talaga siya nagkaroon ng problema. Ang issue lang nila dito, kapag mababa yung load mo na sinaksak, namamatay siya. Protection niya sa sarili niya para hindi malobat kung naiwan mo naka-turn on yung AC tapos walang load. Yun lang, namamatay siya kapag bababa yung wattage na nakasaksak sa kanya. Pero tingnan nyo, nakita nyo, ganito na itsura niya kasi ginagamit ko talaga to. At ayan, nag-work pa rin yan. Ito rin, nag-work pa rin yan. Ito nasa 150 watts lang ang output. Ito 200 watts pero parang 150 watts lang din talaga yung output niya. Ito 300 watts daw pero nasira naman agad. Ito mga to, kayang-kaya nilang patakbuhin yung TV natin. Tingnan nyo ha. Ayun o. Oh, turn on yung TV. Kahit ito natin. Ayan. Nag-turn on na. Pero nung trinay natin dito yung TV na yan, namamatay agad yung inverter niya. So, ayun po. Mukhang okay yung itsura niya. Pero sa loob ay mukhang tinipid. USB tinipid. Battery tinipid. Inverter mukhang tinipid. So, ayan po. Kung gusto nyo pong itry nating ayusin to, yung inverter niya sa loob para mapagana ulit natin yung AC output, leave lang po kayo ng comment below. Pag may katanungan pa po kayo or request, leave lang po kayo ng comment below. Don't forget to like and subscribe and I will see you again next time. Bye!